Gagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Panglahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Oho. Eh gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang na loob eh. Ang gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues? Tingnan po natin dito kung anong isasagot ni Socialite. Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi, Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Binalasa po dito, binalasa ni Congresswoman Bernadette Herrera. So, hindi po ginagamit ang revenue. Importation sa taxes sa lahat. Higit kalahati po nun ay utang. Utang na nga yung higit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na Presidential Pork Barrel Funds. At yung 800 na yun, inutang yon, may interest yun. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan at yung darating pang salinlahi ang magbabayad nito. Benny Abante. Balita ko po, nilock na yung kanyang Facebook page eh. At balita ko rin, medyo naglalaylo na siya. Yan po ang tinatawag nilang kongresista ng bayan. Ayan po ha. Benny Abante. Magkano po yan? Ayan o. 2.5 million pesos. 2.5 million pesos po, nasa ano lang niya, nasa risk. Nandito lang sa kanya risk. Alam niyo po kung ika-cash lang niya yan, i-cash mo lang yung 2.5 million pesos. Siguro medyo mabigat-bigat na yun kung tig-20, no? Baka hindi niya kayang buhatin. Hindi ko po sinabing tig 1,000 ha, yung tig-20 lang. Yung barya. So bago po natin ituloy ito, pagkatapos po nating balasahin si Benny Abante, yung kay Congressman Senador Rodante Marcoleta po, kung paano po siya tinanggal at binastos ni Tambaloslos. Bakit po sinabing binastos si Senator Congressman Rodante Marcoleta? Tinanggal po siya bilang vice chairman ng committee nila nang walang abiso. Kasi mga bastos po yung mga kasama niya diyan sa Kongreso. Kung ako kay Senator Congressman Rodante Marcoleta, magpapagawa ako ng name tag. Kakalas niya siya sa majority.
Magpapagawa po ako ng name tag, yung Lone Ranger. Yung wala na siyang kasama. Tapos bibili siya ng laruan yung parang pang Lone Ranger na baril-barilan. Oh, tapos papasok siya sa Kongreso. Yung joke lang. Tapos yung sombrero ni Senador Congressman Rodante Marcoleta, yung pang Lone Ranger. Ito, balikan po natin si Benny Abante. Biglang umatras po eh. Paano? Tinanggal po niya yung Facebook page niya. Yung yatang Facebook account niya, hinahanap ko kanina, nakalock eh. Ang yabang-yabang may mga kotse pa siya, Mercedes-Benz. Makikita niyo po maya-maya, balasahin lang natin tong kanyang Rolex. Rolex Sky Dweller. Walastik ang inayupak. 2.5 million pesos. Tapos ang kanyang sweldo is 200,000 pesos. Hindi naman siya forever diyan sa Kongreso, no? Sana sa susunod na eleksyon matalo na siya. Hindi, joke lang po. Dapat manalo po siya. Huwag niyo po siyang kalimutang iboto. Bilang treasurer ng barangay. Di ba, treasurer, rumawak ng pera yun eh. Kaya nga lang, hindi ko alam kung makakabili pa siya ng 2.5 million. Baka mabibili na lang niya 2,500 Casio. Ba, something na rin yun. Ito po, panoorin natin yung video patungkol dito sa malupitang Congressman Benny Abante. Ito po. Ay, hindi, wag muna. Ito muna pala. Yan. Bago tayo dumako dun kay Benny Abante, gusto ko lang ipakita sa inyo si Marcos Jr. Ito po, pinoproblema po nila yung 10 million pesos worth of books for 220 learners. Yung isang Makabayan group, yung isang membro ng Makabayan, si, ano bang pangalan nun? Dahil sa pagmumukha niya, nakalimutan kong pangalan niya. I-comment nyo nga sa comment section yung kasama ni Brosas ng ni Castro, yung lalaking medyo malamya. Yung pangalan yata si Raul. Ayaw ko sabihin yung apelido niya eh. Kasi yung apelido niya banal eh. Yung pangalan na lang niya, si Raul. Ito po, pinoproblema po ng mga inayupak na mga tanso at mga komunistang grupo at mga tambaluslos, mga Dracula, kasama nila yung isang sexy girl na si Stella Kimbot. Hindi, kaya ko po sinabing sexy girl, baka sabihin naman niya, lagi ko siyang binabash eh. Pinuri ko naman siya ngayon. Ito po, pinoproblema po nila yung 10 million pesos. 10 million, pinoproblema mo? Eh, dyan sa birthday ni Marcos Jr., pambili lang niya ng champagne. Ayan po, si Marcos Jr. nangangayaya na. Nung sinabi po niya yung 100 million. Nung pong nag-i-invite po siya ng birthday niya, punta tayo dun sa, I want to invite you, Mario Total, nandun. Pinoproblema niya yung 10 million pesos worth of books for 220 learners. Pero yung 100 million for an exclusive birthday party for Marcos Jr. with Duran. Hoy, si Raul, Brosas,
Castro, sino pa tong maraming mga mayorya? Tambaluslos, Dracula, Kimbot. Mga inayupak kayo, tahimik kayo pagdating sa amon yung Marcos Jr. Sabi ni Madam Inday Sara, buwisit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag nyo kong isali-sali sa, huwag nyo kong gawing resource person. Mantakin mo, ginawang resource person, maya-maya, witness na siya. Gusto po ninyo malaman kung anong ibig sabihin ng resource person? Hindi po pala pwedeng i-contempt ang resource person. Ang mga inayupak, kinontempt si Harry Roque. Isa siyang resource person, tapos kinontempt siya isang araw. Ito po, pakinggan po natin ang kahulugan ng resource person. Ito'y isang dating kongresista. Pakinggan po natin. If you invited Roque as a guest resource speaker, hindi mo pwedeng i-contempt ang resource speaker because ang resource speaker is invited to enlighten the committee as far as Pogo is concerned. If it is about Pogo. So dapat mga tanong dyan, para in aid of legislation. Like for example, yung Pogo ba ay nakakabuti sa ating bansa? Yung Pogo ba ay malaki yung contribution sa ating ekonomiya? Those are the questions that should be asked. Not about the resource speaker because the resource speaker is there to educate the members of the House of Representatives. The committee itself. Ang resource speaker, hindi mo pwedeng i-contempt. Why? They are there to educate actually the members of the House. Dati pong kongresista yun, ayaw ko na sabihin ng pangalan kasi ayaw ko siya. Pero tama naman ang sinabi niya. Kaya gusto ko na siya ngayon. Pero ayaw ko pa rin sabihin ng kanyang pangalan. Ganun pala po ang isang resource person is to educate the body, no? Para malaman nila ito ba'y nakakatulong sa gobyerno, nakakatulong in the aid of legislation nga eh. Yan ang ginagawa ng mga inayupak na to. Ikinulong ang resource person. Nung ayaw magsalita ng resource person dahil ginagawa na siyang witness, kinontempt ba naman? Ngayon, ganitong gusto nilang gawin sa ating Madam Inday Sara. Tignan mo yung mga kongresista ngayon, no? Dahil mga lahi sila ni tambaluslos, mga walang alam. Di po ba, same feather flock together, nagkakasama po yan, di ba? Intayin po ninyo yung video ni Senator Congressman Marcoleta, ipapalabas ko na. Sandali na lang to. Ito po, kasi may nagre-request daw na ipalabas na yung kay Senator Congressman Marcoleta. Hinay-hinay lang po. Ito po, tuloy po tayo dun sa resource person. Kasi po ganitong gusto nilang gawin sa ating Madam Inday Sara, no? Resource person siya, maya-maya, oath taking siya. Kaya ano sinabi po ng ating Madam Inday Sara? Mga, okay din kayo no? Di ba resource person ako, hindi naman ako witness? Bakit gusto niyo akong mag-oath take? Hindi alam ng mga inayupak na to, Hindi alam ng mga inayupak na to, lawyer ang kaharap nila. Vice President pa. Kaibigan pa niya ang ating Senator Congressman Rodante Marcoleta. Siyempre, nag-uusap-usap pa mga yan. Mga hungas pala kayo. Akala niyo, hindi nag-usap-usap pa tatlong yan bago pumunta dyan. Nakalimutan niyo, meron ng Facebook ngayon. Tapos sabi ni Madam Inday Sara, hindi, kinausap ko sila. Sinabi ko sa kanila, huwag na sila magpa-stress. Huwag na sila magpa-stress sa kayang-kaya ko na to. Naniwala naman kayo.
Ang sinabi ni Madam Inday Sara, ma'am, yung plano natin ha, maya-maya, lalayasan ko ng mga to. Sabi ni Congressman Marcoleta, bago mo magano, punta ka muna dun sa table kung saan yung presiding officer. Sabi mo sa kanya, uwi ka na. Kasi pag hindi mo siya nilapitan doon at hindi mo siya tinakot, baka naman hindi kanya payagan. Kaya pumunta ang ating Madam Inday Sara. Sabi niya, Sir, pagod na kasi ako pwede na ba akong umuwi? Sabi po nung presiding officer, yung nagpe-preside, hindi naman po siya nag-take oath dahil pagod na rin siya, marami siyang ginagawa. Uuwi na po ang ating Vice President. Sige po, Vice President, uwi na kayo. Ingat po kayo. Kung gusto niyo pong bumalik sa susunod, pag hindi po kayo pagod, balik na lang kayo. Pero kung ayaw niyo, okay lang po. Bye-bye po, Vice President. Take care. Love you, mama, chup-chup. Kaya naman itong mga inayupak na to, problematiko si Raul Brosas, ito pang si Abante, si Paduano, isa pa tong si Paduano no? Balita ko kalahito ni Jose Maria Singson. Kala ko si Jose Marichan. Kasi Berna ngayon di ba? Pag Berna, nandiyan na si Jose Marichan. Wherever I see boys and girls in the Congress, they are mad. Kaya naman mga minamahal kong kababayan, itigil na natin tong kaibangan na to. Kung si Marcos Jr. ay sinabi ng Pangulong Duterte ay adik siya, ako hindi ko po sinabi yun. Bahala ang Pangulong Duterte sa kanyang sinabi yun. Anyway, mga minamahal kong kababayan, dako naman tayo kay... Hindi pa ako tapos kay Abante patalastas lang yun. Si Abante naman. Abante, eto ka na, ayan. Ay, sino to? Unahin kaya natin to. Hindi, itabi muna natin dito. Yan. Tapos si Abante, ilagay natin dito. Yan. Ayun, Tapos si Sir. Ito. Si Sir, yan. Rodriguez. Tabi natin. Yan. Si Abante. Play po natin, Nakakaya naman kay Abante. Baka sabihin niya, hindi natin siya nila-lifestyle check. Sir, lifestyle check lang to, In the aid of the legislation lang. Resource person lang kami. Ito po. Grabe. Ay, sana all. Ay. SLK. Ay. Grabe. Woo! Sana all. Benny Mirando Abante nakalak ang Facebook page. Dahil siya ay na lifestyle check. Isipin po ninyo yun, lifestyle check siyang mag-isa. Ano yung muna natin si Benny Abante, Yun naman niya, partner niya. Kasi baka maubusan tayo sa kanya Ito mo ng partner niya. Yan. Ito, pakinggan po natin to Si Madam Checkmate. Okay, pakinggan po natin Yung pera, Madam Speaker. Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang para siyang nakatingin niya malayo, kala mo talaga naman, alam niya sinasabi niya. Ay, naku po, kaya pala ganyan ang hairstyle niya, may nakita ako. I-comment niyo po sa comment section kung ano nakita niyo, if I may use a comparison, parang kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos.
Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Parang tinuturuan tayong mag-alikansya. Tuloy po natin. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues? Tignan po natin dito kung anong isasagot ni socialite. Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung di na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Binalasa po dito, binalasa ni Congresswoman Bernadette Herrera. So, hindi po ginagamit ang revenue. Kanina sinasabi niya ginagamit ang revenue kung pwede mong gamitin. Sabi niya kanina. Ngayon, dahil na-checkmate siya, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Ako po, wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman doon si earmark revenue. Huwag niyong isali doon. Isipin niyo, no? Explain ka ng explain. Maya-maya butata ka lang pala. Sabi niya, pwedeng gamitin habang hindi pa ginagamit. Nung in-explain ni Congresswoman Bernadette Herrera, sabi niya, malinaw na malinaw po, hindi po ginagamit.
Ayos ka rin no? Niloloko mo yung sarili mo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong masyado magpapaniwala sa mga taong mayroong mamahaling relo. Joke lang po yun, ha? Dahil meron din ako mamahaling relo. Kasi ang pangalan ng relo ko, Mama Halin. Ang halaga po, 250 petot. Meron pa po isang relo, Papa Halin. Ito naman po si Attorney Rodriguez, no? Pakinggan po natin para mabulang lang naman ang mga katarantaduhan nila dyan sa may Kongreso. Tsaka yung gobyerno ni Marcos Jr. Ito po. Ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something trillion pesos. Halos kalahati po noon ay utang. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po noon ay utang. Utang na nga yung higit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na Presidential Pork Barrel Funds. At yung 800 na yon, inutang yon, may interest yon. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan at yung darating pang salinlahi ang magbabayad nito habang si... Ay, teka lang, wala pong kinalaman dyan. Ba't sinasali mo ko dyan, Attorney Rodriguez? Hindi, joke lang po yun, tuloy natin. Ay nagpapakasasa habang linulustay ang pera ng Pilipinas. Yan ang masaklap na katotohanan. Budget ng Pilipinas. Yun po ay totoo naman yun. Isipin ninyo, yung pong 5.7 trillion, tapos dinagdagan pa ng, according po kay Attorney Rodriguez, dinagdagan pa ng additional na 500 to 800 billion. So, ang nangyari po dito, yun, yung kalahati utang, yung kalahati pera ng bayan. Tapos, duran-duran. Kaya po, kung kayo ay nangangarap na matigil itong mga bagay na to sa paligid natin, mag-isip-isip na po kayo. Dito po, hindi ko po sinasabing magwelga tayo, manggulo tayo, magdala tayo ng unrest sa mga kalsada. Ang sinasabi po natin dito ay yung, alam nyo na po yun, manalangin. Kasi, okay na yun, minus 10 sila sa langit. Importation sa taxes. Yan po, kasi si Attorney Rodriguez, hindi ko alam kung ano nangyari dito, bakit pinapanood natin siya ngayon. Balita ko, hindi na sila friend. Kasi isa itong naging malaking instrumento sa pagkapanalo ni Marcos Jr. Tapos, nung hindi na siya type ni, yung asawa ni Marcos Jr., yung pala yung balita ko lang, hindi ako sure. Correct me if I'm wrong, Sir Marcos Jr., binubugbog ka ba ng asawa mo? Hindi, correct me if I'm wrong. Tanong lang ha. Ayoko pong presume. Tama po yan, salitang presume? Presumption. Resume. Hindi po. Marcos Jr., totoo ba na binubugbog ka ng asawa mo? Tanong lang po yan, tanong ha. Hindi ko po sinasabing totoo. Naaawa na kami sa'yo. Pwede ka naman bumaba dyan sa Malacanang at si Madam Inday Sara na yung papag-presidente mo. Tapos, pabubo mo kay Madam Inday Sara. Kasi naman, ay wag na, kawawa naman. Baka sabihin nyo, violente po ako eh. Joke lang po yun. Sir, wag niyong papabugbog kay Madam Inday Sara.
bad po yun. So ito na po ang ating Senador Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin siya. Ito, ang ating Senador Congressman Marcoleta, bago natin pala pakinggan na natin to, baka magtampo naman eh. Ayan po. Ito yung epal to eh. Si Senador Risa Epal Ontiveros. Ayoko po siya sabihin antivirus eh. Respect naman po. Respect naman. Tanggalin natin yung epal ha. Senator Risa Ontiveros. You're honorable. Ito po. Nakanganga siya. Uy, ma'am. Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong, saan nyo dinala ang pera? Ay, hindi ko po sasabihin sa inyo. Hindi ko po sasabihin sa namin dinala ang pera. Hihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Naghihintay daw po ng resibo ang buong Pilipinas. Ma'am, hindi ko po sasabihin sa inyo kung nasan yung pera kasi confidential nga yun eh. Nakakaintindi po kayo ng English? Confidential fund. Pag confidential fund, huwag mong itatanong kung nasaan yung pera. Baka hindi po kayo nakakaintindi ng English. Tatagalogin ko po. Ang salitang confidential sa English ay pinsan to ni confiado. Sekreto po. Sekretong pondo. So, pag meron po kayong confidential report, sinasabi nyo? Pag meron po kayong mga confidential letters, pinapabasa nyo kung kani-kanino? Tingnan nyo, masama ang tingin sa akin ni Madam Risa Ontiveros. Tingnan nyo, masama ang tingin. Yan. Yan. Huwag naman pong ganyan, ma'am. Huwag naman po kayong tantalizing ay sa akin. Yan. Ano na natin. Nakakaya naman kay ma'am. Baka mapoling ano pa ako sa kanya. Falling in love. Hindi. Ma'am, joke lang po, ma'am. Kasi nakita ko kayong umawit kasama ni Lea Salongay. Nakaka-indab po kayo nung bata kayo, ma'am. Ngayon, nasa Senado kayo, nakakainis na kayo. Sorry po, ma'am. Totoo naman kasi yun eh. Pero kung magiging fair po kayo, huwag niyong masyadong inisin yung mga Duterte, baka okay kayo. Ito po, pakinggan na po natin ang ating Senador Congressman Marcoleta. Yan po, pakinggan po natin ha. Wala pong kokontra dyan ha, walang kokontra. Ang kumontra, -5. Ito po, pakinggan po natin. By the way po pala, yung lahat po nang hindi nakasubscribe sa ating channel, welcome po kayo sa ating channel, Reaction TV PH. At yung po mga nagpa-members, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat. I love you. 3 times a day. Ito po. Ito po, oho. Oo. Well, abangan natin yung punto na yan. Malaking issue din pala yan, Kong, ano? May kinalaman po sa mga consumer ng kuryente. Hindi naman ako pupunta doon ng walang dahilan eh. Opo. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo doon sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi in nila... aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, Oho. ito nga yung privilege speech, principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, oho. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga Opo, staff sa tabi, na doon. opo. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ganyan. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds,
are matters of public interest. Aha. Oh, nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally Opo. related to malfeasance? Malfeasance, oh. Nasaan ka ko yung order mo? Oho. Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi Oh, ko. tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos i-set out mo by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agaw na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Ayaw ko na pong magsalita, baka madamay pa ako dito eh. Yung isa, alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Opo. Hindi ko, ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Opo. Hindi, pero doon sa punto ko, ako naging ito sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa, no? Baka naman no, nag-usap-usap sila kung, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo. So tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot eh, parang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential fund sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Panglahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Oho. Gusto ko para wag lang humahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang ng loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi naalis din ako ng member. hindi na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Deputy. Pagiging senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na sila. Ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon.
Ayun. Di ba? So ito yung tradisyon pala Kailangan ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Huwag na Kapwa nating- honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo, opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kulturang Kasama Pilipino ako yan sa eh. majority. Oho. Paano ba yung i-text mo ako? Kong, pasensya na ha, merong may kursonada sa posisyon mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakitang tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naaalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, wala akong problema dyan. Nako. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Opo. una, anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Barillano po ng Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay nayo pa ito? Hindi. Parang third termer na bata o second termer na congressman ng Maynila. Sa makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung kung sino man yung speaker nung panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Aha. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Kaya narito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yan, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado, magtanong ka. Kilala mo naman si... Tama. Kung Francis Tolentino, Sentol. Opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. So, Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. kay Sentol na lang po. Okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun. Si Jinggoy, na huwag na nating pag-usapan si Jinggoy. Ayaw yata siya ni Congressman Senador Rodante Marcoleta. Ito po mga minamahal kong kababayan. Ibig sabihin po, binastos po ang ating Senador Congressman Rodante Marcoleta. So, sino po ba ang namumuno dyan sa Kongreso? Si Tambaluslos. Kasi nararamdaman po nila yung tono ni Congressman Senador Marcoleta na siya po ay kakulay ni Madam Inday Sara. Mga inayupak na yan. Basta barakuhan na lang. Wala ka na dito. Hindi ka na pwede. Alis ka na dyan. Wala na. Basta pinalitan ka na namin. Sabi ni Senador Congressman Marcoleta, saan batas? Anong batas ang sinunod niyo sa pagtanggal sa akin? Ang sabi nila, hindi, automatic kasi nung pinasok ka dito, deputy ka, vice chair ka, kaya pag pinaalis ka naman vice chair, automatic hindi ka na remembro. Ganyan po sa Kongreso, no? Wala na pong batas-batas dyan. Pag ayaw nila kayo, wala nang sinusunod na mga batas. Huwag na natin pag-usapan ng respeto dyan. Wala na ring respeto. Basta ayaw ka ni Tambaloslos, tsaka ni Ko, tsaka ni Kimbot. Wala na. Alis. Huwag kang makulit. Marcoleta. Alis. Hindi. Walang batas-batas. Ako ang batas. Pag sinabi kong umalis ka, umalis ka. Pag sinabi kong hindi ka nakasama dito sa tagu-taguan, hindi ka nakasama.
Pag hindi ka nakasama sa bahay-bahayan, sinabi namin, hindi ka nakasama. Parang lumitaw po ngayon itong kongreso, parang kindergarten. Yung lahat tinuturuan mo magbasa. Kawawa naman tong si Kong Marcoleta, siya lang yata ang teacher. Meron pa pong isa si former President Gloria Macapagal Arroyo, pero medyo tahimik siya ngayon eh. Pero umaatake na rin pakonti-konti. Baka kasi tanggalin siya sa mayorya. Kaya dito po mga minamahal kababayan dito sa Kongreso, bastusan na dyan. O, tignan mo yung pagmumukha ni Tamboluslos kung hindi bastos. Kaya nga mga minamahal kong kababayan, lagi po tayo magmasid. Baka hindi natin alam, tayo tanggalin din. Sabi nila sa akin, ikaw, tinatanggal na kita. Bilang ano po? Basta tinatanggal kita. Kaya po isipin nyo, bastusan po eh. Wala, hindi siya pinasabihan na, pare, yan nga, sinabi ni Senador Congressman Marcoleta, paubaya muna natin ito kayo, pakiusap lang sa'yo, pero ano ka pa rin? Hindi, nung magmo-motion siya sa talagang sinadya siya, pinahiya talaga eh. Pinahiya siya ng mga inayupak na to. Sabi niya, o sige, bakit si Vice President lang pinapatawag niyo sa sa tinatawag nilang disallowance, tsaka yung mispeasance, sisance, chusance. Bakit siya lang ang mga malpeasance? Bakit si Vice President ang pinapatawag niyo? Patawag natin lahat ng mga pinadala ninyo ng disallowance notice. Dalhin natin sila lahat dito in the aid of the legislation. Wala eh. Yung in the aid of the legislation, yung mga tinuturing na lang mga ginagawa ng witness. Isipin mo, resource person ka lang to educate them, sabi nga, to educate them. Magwi-witness ka na pala. Magwi-witness ka kung ilan yung namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos magwi-witness ka kung ano yung pogo. What is the meaning of pogo? The meaning of pogo is former President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan, sabi ni Ontiveros. Palakpakan. What is the meaning of EJK? The meaning of EJK is President Roa Duterte. Palakpakan. Very good, sabi ni Ontiveros. What is the meaning of, ano pa ba? Ano pa bang pinupukol nila kay Tatay Diggs? Marami pa eh. What is the meaning of Boplax? The meaning of Boplax, Tambaluslos. Palakpakan. Ay, mali. Sabi ni Ontiveros. Rodrigo Roa Duterte din. O sige po. Senador Risa Ontiveros. Hindi Risa Ontiveros. Rodrigo Roa Duterte. O sige po. Pangilinan. Sinong Pangilinan? Di si Kiko. Wala po akong sinasabi dito. Mag-best friend lang po yan. Kayo, maruruming isip eh. Kasi mga dilawan niya, naalala ko lang, sina Pinoy, dilawan ba si Lacson? Dilawan ba si, yung nakulong, yung Jonel? O sige po, bye-bye na. Love you all. God bless.